Hulaan ko, pinapanood mo tong video na to pero hindi ka pa nakasubscribe sa akin. Yan tayo eh. Masasabi kong isa ako sa mga taong hindi naniniwala sa manghuhula. Maihehelera ko sila sa mga hindi kapani-paniwalang bagay like Tooth Fairy or si Santa Claus. Yes, kids, hindi totoo si Santa Claus, I'm sorry. Pero ngayon nga, medyo parang nagbago na siya. Kasi itong nakaraan nga, nasangkot ang pangalan ng isang artista and ngayon congressman na si Arjo Atayde dito sa shit show na nangyayari tungkol sa alleged anomalies sa flood control projects. Itong napakalaking issue na to tungkol sa korupsyon and sa nanggaling yung pera, itong mga kotse, na grabe yung mga presyo. Saan mo tinatago yung mga kotse na yun, no? Pero, anyway, itong issue na to is sobrang daming twist, no? Like pa yung movie. And, nasangkot nga ang pangalan ni Arjo Atayde kasi merong lumutang na picture ni Arjo Atayde kasama ang mga diskaya, no? Na nagingitian sila. And, it creates an issue na baka kasama nga siya doon. And recently nga lang, nabanggit ng mga diskaya na isa si Arjo Atayde sa mga nakinabang, like 10% ata yung nakuha ni Arjo Atayde, sabi, dito sa nangyaring korupsyon sa flood control projects. Pero hindi pa naman siya napapatotohanan, wala pang katotohanan, iniimbestigahan pa, hindi pa natin masasabing totoo itong mga bagay na to. So isa ako sa mga taong naghihintay kung ano mangyayari. Kasi ngayon, pati si Jinggoy na nag-iimbestiga tungkol sa bagay na to, hinasangkot, another twist dito sa napakagandang movie nangyayari, investigation movie. Pero, isa sa mga twist na hindi ko inaasahan na magiging sobrang interesting sa akin, ito ngang video itong video na nakita ko, ito yung isang video tungkol sa isang prediksyon na manghuhula last year about Arjo Atayde. Arjo Atayde, pwede mo sangkot pangalan niya sa usaping pera. Next, May Mendoza. Mukhang magiging apektado dito. Next, Gabi yung sound effect like dung dung. So yun, parang trailer si Arjo Atayde. Hindi ako sure kung anong trabaho nito pero pwede to... Si artista yan, at congressman. Pwede siyang dumaan sa pagsubo. Anong klaseng pagsubok ang Pera. pagdamay? Pwede mo sangkot pangalan niya sa usaping pera. Ingat na lang siguro yung stressful yung 2025 niya na parang didibdibin din niya. So kung anak, wala akong nakikita So siguro ito sa 2025, pag dumating to, magiging tahimik lang sila. Kumbaga haharapin niya lang to, parang patutunayan niya na parang hindi siya sangkot. So sa madalit salita, itong cards na to, pwede siyang masangkot sa mga corruption na issue. Malalampasan niya naman. Malalampasan naman niya. So magiging tahimik lang siya yung pakikipaglaban hanggang sa maging maayos. Okay, there. I don't know about you guys, but that's a banging, that's a bang-on prediction, Sa pool, usually, yung mga manghuhula is, like, nagbibigay sila ng mga hula na parang sobrang in general, Na pwedeng tumama talaga kasi sobrang in general niya. Like, napaka-broad ng hula. Pero ito, sa full sentro sa pangyayari 2025 about corruption, about pera, and ito nga, diba, si May Mendoza, and then naapektuhan, nag-post na nga si May Mendoza, diba, tungkol sa issue na to. Pero, ayun, comment down below kung anong tingin nyo. Sobrang naging entertaining and also interesting sa akin tong prediction na to. Kasi again, isa ako sa mga taong hindi naniniwala sa mga hula, pero I guess magbabago na yung pananaw ko tungkol sa bagay na yun. Pero again, hindi pa naman napapatotohanan, Hindi pa natin alam kung yun pa talaga nangyari. Sinabi nga rin doon sa hula, kung maniniwala tayo sa hula na tahimik niyang papatunayan na hindi nga siya sangkot or hindi siya, kabilang doon sa mga nangurakot ng pera sa flood control,
Pero may kita natin sa susunod na episode nitong napakalupit na series, investigational series na nangyayari. But, yeah, I just wanna share that to you guys kasi sobrang natawa ako doon. Sobrang, what is the chances of that? 1 in a million chance na sobrang bullseye, no? But yeah, that's about it. So, I'll share yun.